Sabi po ng Panginoong Hesukristo, kung akong Panginoon ninyo, inusig nila, kayo man pag-uusigin din. Sino ngayon ang inuusig at nanguusig? Sige nga po. Ngayon, kung sasabihin ninyo, masama kami, mabuti kayo, bakit kayo na lang po mga makakapagsabi, mga kababayan, mga kapatid, buksan po ninyo ang inyong mga isip, talinuhan ninyo. Kung ito bang namumuno ngayon na si Brad Daniel, siya pa rin po ba yung Brad Daniel na pinagkatiwalaan ng kapatid na Soriano nung siya'y nabubuhay pa? Malinaw po sa video na pinost ko na di po ba, meron po akong nilagay na doon sa comment section, baka ibang espiritu yung sumanib kay kapatid na Daniel. Espiritu ni Kibuloy. Ayun. Tutuloy lang po natin ng Biblia, ang binabasa natin. Sapagkat walang katotohanan sa kanya. Biruin mo, malinaw naman na maraming nakasaksi na may benta talagang alak sa mga restaurant ni Brother Eli sa Bakit patuloy mong pinapasinungalingan? Tapos, bakit ngayon dinedepensahan mo yung mga katiwalian na nangyayaring pinaggagawa ng mga KNP, mga hinayupak na yan? Bakit hindi po kayo mag-imbestiga, mga kapatid, kung mahal talaga ninyo ang inyong mga kaluluwa? Mag-imbestiga po kayo, sabi ni kapatid na Soriano. Mag-imbestiga po kayo, mga kapatid. Kaya po tayo napunta sa samahan na ito na itinaguyod ng kapatid na Soriano dahil nag-imbestiga tayo sa kani-kanyang pananampalataya na pinanggalingan natin. Ituloy po natin. Ang sabi po ng Biblia, sapagkat walang katotohanan sa kanya. Pagka nagsasalita siya ng kasinungalingan, ay nagsasalita siya ng saganang kanya, sapagkat siya'y isang sinungaling at ama nito. Kaya po mga kapatid, pagka po pala ang isang tao, lalo na ang isang leader ng relihiyon, sinungaling, kanino po siya? Hindi nila po pwedeng pamalian na pinagsilbihan ko ang kanilang pamilya ng mahabang panahon ng walang sahod. Wala pong sahod yon. Kaya kung ang sasabihin nila wala akong utang na loob, mas wala kayong utang na loob. Yan ang masasabi ko. At saksi dyan, yung mga nakasama po nila na nagsilayasan din. Alam niyo po ba, once na nakapasok ka sa kanila, there's no way out. There's no way out. As in, there's no way out. Pagka umalis ka sa kanila, papasamain ka nila. Kaya tanungin po ninyo, lahat ng mga nakasama nila na nag-alisan sa kanila, pagtanong po ninyo kung hindi ang pinagkakalat nila masamang tao. Meron nga ang nag-message sa akin, alam niyo po bro, sa sobrang depression ko, gusto ko nang mag-suicide dahil pinagkakalat po nila na masama po akong tao. Good thing na napakinggan ko po yung mga video ninyo and naimasmasan ako. Ngayon po, awa ng Diyos, kailangan kong mag-move on and mag-focus sa sarili ko at harapin yung realidad ng buhay. Yun lamang po, kaya inagaw ko na po yung oras para makapag-live. Kasi po mga kapatid, meron po silang mga ginagawang mga ngayon na mga moves to malign me. Actually, marami na pong kumakalat ngayon. And bahala na po ang Diyos kung ano man po ang ibubunga ng mga hinaharap na mga araw. Ako po, ipinagkakatiwala ko po sa Diyos ang aking buhay. Wala pong taong perpekto. Kahit anong paninirang gawin ninyo sa akin, at least, hindi ako kagaya ninyo dyan sa National Choir na kayo mismo naglololipapan. Pero ninyo, tapos, sasabihin ninyo, ako ang masama. E di kayo na ang mabuti. Hindi ko naman kailangang makipagpaligsahan na mabuti ako at masama kayo. No. Ang makakapagsabi niyan ang Diyos. Ang Diyos ang nakakakilala at nakakakita ng ating mga puso. Di ko naman kailangan magpaliwanag to anyone and to anybody. Ang Diyos ang may-ari ng langit. Sige, i-claim nyo ng i-claim na kayo ang maliligtas.
Marami namang nagkiklaim na sila ang maliligtas, pero at the end of the day, ang Diyos ang may-ari ng langit. Siya ang may karapatan kung sino ang kanyang papapasukin doon. Yun lamang po mga kapatid, paalam po.